but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. Marahil ay inaasahan niyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang bit. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. Okay, yan Yan po ang mapang-asar, hamon at mapang-asar nitong si Congressman Paulo Marcolita. Okay. Yan po ay hamon niya sa mga congressman na member ng House Justice Committee na kanina yan Okay? Dahil pinagbutuhan na buksan itong box na naglalaman ng mga tax record ni Atty. Manscarpio. Kaya sabi ni Congressman Marcolita, hawak ko ang bit. Hindi pala, mali. Hawak pala ni Chairman ang bit. Ang bira ito. Tayo po'y natatawa pero tayo po'y humahanga dito sa katalinuhan nitong batang congressman, nitong si Paulo Marcolita. Yan po ay pang-asar, no? At hamon, sige. Okay. Siguraduhin nyo na kayo ay hindi lalabag sa batas. Okay? Ay, ang problema, mga kababayan, kanina natuloy ang butuhan. Natuloy ang butuhan at ang nangyayari, 6 yung bumoto para buksan, pabor sa pagbubukas ng box, at 38 naman yung bumoto para iabasura yung pagbubukas ng box na yan na may lamang tax record ni Atty. Manscarpio. At 0 ang nag-abstain. Okay. Anyari. Anyari sa inyo mga tawag ba dyan? Buhaya? Mga buhaya? Okay? Bakit hindi nyo binuksan? Naduwag ba? Nabahag ba ang buntot? Kaya nga ninyo sinupina yan dahil bubuksan ninyo. Bakit sinapina nyo tapos hindi nyo pala bubuksan? Pinagluloko nyo ba mga sarili nyo? Ang bira kayo. Pinagluloko nyo kami. Sinayang nyo lang yung oras. Yung oras nung taga-BIR sa pag-asikaso niyan. May mga trabaho yung mga yon. Pinapasahod ng taong bayan mga yon. Sinayang yun ang oras nila. Tapos hindi nyo pala bubuksan. Mga saraulo kayo. Ang bira kayo. Anyari, naduwag ba? Okay, naduwag ba kayo? Dahil itong si Atty. Manscarpio ay nagdemanda doon sa mga tao na pasimuno sa sabina doon sa AMLA. Sino ba yung mga dinimanda ni Atty. Manscarpio? Yan si De Lima, si Sidania, sino ba itong isa? Itong si Jokno. Okay, at si Luestro. Yan yung 4 na congressman ang
dinimanda ni Atty. Mascapio kasi nga sila yung pasimuno kung bakit nasubpina itong AMLAC. Kasama sa dinimanda ni Atty. Mascapio ang BSP at maging itong direktor ng AMLAC. Okay? Malinaw, sabi sa batas, walang exemption. Absolute ang batas. Absolute. Di ba? Ngayon, pag yan ay didesisyonan ng korte at pabor sa petitioner sa katawan ni Atty. Mascapio, sigurado kulong kayo ng 8 taon. Okay? Diba? Alam po niyo mga kababayan na kung bakit malakas ang loob dito mga ito, no? Alam nila na makulong man sila. Okay? Makakalaya din. Bakit? Kasi marami sila mga BFF diyan sa mga may BFF diyan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Di ba nga ito si Trillanes? Di ba nakulong yan? Ano bang kaso noon? Rebellion ba? Nung panahon ni GMA? Di ba nakulong yan? Ay nung umupo si Pinoy, pinakawalan, pinalaya, binigyan ng pardon. Yun ang tinutukoy ko. Pero this time, sa tax record ni Atty. Mascapio, naduwag yung iba. Yung mga member ng House Justice Committee na bumuto ng no, naduwag. Okay? Kasi siyempre, mahina ang kapit nila. Pag sila'y nakulong, baka wala silang kaibigan na pwedeng magpalaya sa kanila o magbigay ng pardon kumbaga. Marami silang mga BFF nasa pwesto, kaya makulong man sila, makakalaya din. Okay? Yan lang po yan mga kababayan na sa ating pag-uusapan, no? Kasi nga marami tayong topic today, no? Kasi nga kanina itong si Congressman Mike Defensor ay nagkaroon po siya ng press con. Okay? At sa kanyang press con ay diniscuss niya itong planong pagsampa ng ombudsman ng kaso laban kay Romualdez. At doon kanina sa kanyang press con, meron po siyang pasabog. Bang! Pasabog na video. Okay, video na may kaugnayan kay Sergeant Gutisa. Mamaya po papalabas po natin yan para malaman ninyo kung ano ang nilalaman ng kanyang video na yan, pasabog na yan. Okay? Diyan din po sa kanyang press con, i-discuss niya itong kaso laban kay Romualdez na planong isampa ng ombudsman. Okay? Kaya ako duda pa rin ako dyan kasi nga hanggat hindi naghihimas-riyas itong si Romualdez, tayo po ay duda. Okay? Duda po tayo dyan. Kasi nga mamaya, kunyari sampahan ng kaso. Okay? Tapos mahina pala. O makakalaya din. Madidismiss din yung kaso. May ganun style Marami nang nangyaring ganyan Diba kaya tayo ngayon, dahil itong gobyernong ito ay puno ng pambubudol, tayo pa walang tiwala. Okay? Kaya sampahan man ni Remulla ng kaso itong si Romualdez, hindi po tayo nagbubunyi habang hanggat hindi nakukulong si Romualdez. Okay? Di ba? Kaya ito po, mga kababayan, panoorin po ninyo itong video ni Congressman Mike Defensor. Sa nangyayari sa inyong lipunan. At marahil, nagsasalita ka ng hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit
yung mga taong yan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam nyo nung panahon ni ERAP, bagamat ang isa ako sa pumirma ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong ERAP pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan apurbahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos nung kanyang absolute pardon. Oo. Kasi yan naman ay nasa larangan ng politika. At bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Ngayon sa hanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa ma-filean. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na saang gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact, may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad, napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera.
So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagdanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gotesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they are subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliw ditong sinasabi na may mga tinayong dummy, si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Naka-file na yan? Dapat to, ipa-file to ngayon sa Wow. ating pagkakalam. Ngayong araw? Ngayong Wow. araw. Wow. Pero hintayin po natin. But this was a product of the special field report na ginawa po nila. At ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka may baka po mapahamak yung mga tao. But this is officially certified by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Wow. Mas marami kayong balita, mas accurate kayo sa mga ibang politiko natin. Kayo din may update din kayo last Friday tungkol kay Congressman. Nagulat ako, yung sinabi ninyo, a few days later, naging balita. Yung sinabi ninyo na hindi naman totoong nahuli sa Czech Republic. Kwento sa akin nung Friday, nandito, nagkukwentuhan kami almusal. Tapos a few days later, naging balita all over the Philippines. Nagulat daw, ba't nauna kayong may alam kaysa sa mga opisyal natin sa gobyerno? Pumunta pa namasyal pa sa Europa. Nandito, alam na ninyo eh. Kasi yung nangyari, the night here, about 10 o'clock, may mga tumawag sa akin, nagtatanong. Nagulat ako. So I had to reach out. In fact, Yes. to be fair and to be honest, hindi pa rin alam nung abogado hindi ko siya nakausap direkta. Through a conduit, hindi pa rin alam nung abogado ni Mr. Saldico. Wow. But the time I went here, Bilib ako, alam na ho natin. Kasi may nag-report na nandun at sinabi na nga ho na wala na. Wala na sa Czech Republic. Czech Republic. And Bakit pumunta pa sa Europe yung mga opisyal natin? Na alam na ng mga tao dito. Alam din nila siguro. Hindi ako naniniwala na kayo alam nyo, hindi nila alam. Or talagang mas magaling lang kayo sa information. Well, actually, Mr. Flores, ang iniisip ko nga, Meron. nung i-final to, Oo. akala ko pupunta si Secretary Vida doon to coordinate and to make this official. Kasi Yes. yung Saldico video footages Yes. incorporated doon sa file case. Wow. So, kayo naman, kilala niyo ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko doon nung ipinost ko to nung una, Oo. may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip, baka hindi to totoo. Oo. Pero ako,
sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na, Yung mga eto, evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Kaya pag idudugtong-dugtong ko ho yun, para sa akin matibay ang kaso. Nevertheless, sa palagay ko naman ho, maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Rimulya, because of this, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago, ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, sir, kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, sir, ako pinakamaraming delivery kay Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Wow. Any questions you'd like to ask? Ay. Yes. Sir, RD Canalo, Manila. Yes, taga Manila Times. Sir, is Bagong gupit. it possible na nabanggit mo ba na na-post mo na siya, yung documents na yan? So is it not possible na, siyempre, nabasa rin ng Remulla yan? Pwede, no? Is it not possible na pwedeng ibahin nila yung content niyan? Kasi para ma-preempt yung, kasi nasabi mo na eh. Hindi naman, kasi I think before na gawin nila to, o ma-release nila to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman. Ipapile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And nilireview ko talaga yung kaso, kasi hindi ako mapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala na gagawin. Pero ako natutuwa, at syempre, respeto na rin kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Office of the Ombudsman, na kahit papano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung si Remulla, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na true yung mga 18 Marines? Yes, and kung pwede kong i-quote yung mismong sinabi niya dito, dalawa lang naman ng, yun lang naman, sorry, babasahin ko lang yung heading ng binasa niya. At paulit-ulit ko itong tinitingnan, nire-review. Kumbaga vindicated ka, no? Hindi naman I mean, ako. for Yeah, helping yes. the, Yes, oo. the 18 Marines. Sorry So, ang una niyan dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Gutesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact, sinight pa ako dito eh. Sabi niya, Gutesa was presented before the committee through former Congressman Mike Defensor, introduced him and submitted his sworn statement. So sinabi niya, yung pagdala sa residences sa Horizon, yung diniliver doon na inakyat muna kay Saldico, tapos diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. At sinabi din dito, yung basura, quoted. So 42 McKinley Road, binanggit, at saka yung Tamarin, nabanggit din dito. Tapos, binanggit dito si Esquivel, at saka si Retired Philippine Marines 2002, delivered in 42 McKinley, Navidad. Hired January 2023, personal bodyguard of Coast Children and Security, and then noted delivery fellow former Marines during which he served as a driver and delivered the luggage to 42 McKinley, a property owned by Romualdez. Kaya po itong dalawa lang yun sa 18 Marines, kasi nga nung kwento ko yung nangyari sa inyo, pumunta yung 18 Marines sa NBI. So, in-interview silang lahat. Yung 6 na papirma, sabi nung iba, teka lang, di ba ang usapan, before we sign, bago namin pirmahan, i-review ni Attorney Baligot. Sabi nung NBI, hindi, pwede na naman pirmahan ninyo. Nagkaroon ng konting misunderstanding. So, tumayo silang lahat. Ang iwan lang nakapirma, si Navidad at si Esquivel. Paano ko nalaman? Nung kausap ko yung 18 Marines, ang sabi ko,
nabidad. Wala si Esquivel dun eh. Sabi ko, Sarge, bakit ikaw lang yung nakapirma at naiwan? Sabi niya, hindi ko rin alam, sir eh. Sabi ko, ikaw lang ba yung pumirma nung sa NBI noon? Sabi niya, yes, sir. Kasama po ako at kasama sa Esquivel. Sabi ko, yun. And then, yung sabi ng isa, sir, dapat isama rin ako dyan. Ako pinakamaraming delivery. Sumagot din lahat. Sabi ko, kung kayo ba papagawain ng ombudsman ng affidavit for additional evidence para magamit, papayag ba kayo? Yes, sir. Papayag kami. Sir, last, dun sa dokumento na yan, si ano lang ba ang main respondent, si Martin? At ano ang particular na criminal charge? Okay, Criminal complaint? basahin ko lang. Please. The undersigned Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman, as the nominal complainant, hereby files this complaint before the Preliminary Investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico. For, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019 of the anti-graft and corrupt practices. B, Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4, Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So plunder, direct bribery, anti-graft kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir. No? Do you think, or is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na 6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI? Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day one, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya doon pa lang sa simula, maraming naging problema walang pagtitiwala. Kasi mga tanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Levi Baligod? Sinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So may kagad na problema. But nung pumasok na sila doon sa questions ng affidavit, paano nangyari ito, paano yung delivery, yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were there lapses? Nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ng ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, binabanggit ko kay Ombudsman Rimulya na unang-una, pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso. Because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines. On the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boyeng Rimulya. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time, and were their families, are they hiding somewhere, or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na
ito, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, di ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito sa nakita nila. A bit, provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado. Yes. Started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganon yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So, ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody. Hanapin. Bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Okay, Sis Larissa. Okay na Okay. pa na kung ano yung volume. Yes. Ayun. So yan, no? Telepono. Yan. Ayan. Lumilipat ba? Cellphone, lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Nakasama ko. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may
record. May record kami, i-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala. Ano sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si McLean na pati si Defenso. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Marquez. Yun lang mo nakalagay doon, ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Kaya yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? dahil sa na-12 yung kita ko doon, tapos may upang 20 ko, ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala, yung iba. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw mananimik na kayo, wala nang magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan, gusto ko naman bulong-bulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may kontak na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin na yun. Hirap. Telepon. So, Secretary Lucina, it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And, confidentially, nasend sa akin.
sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to.